Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang lalaki na minaliit, tinawanan at tinawag na pilay ng isang mapagmataas na manananggol. Ang hindi nila alam, sa likod ng kanyang maruming baston at tsinelas ay nagtatago ang isang higante ng batas na kayang magpabagsak ng kahit sinong tiwali. Isang tao na mas piniling manahimik hanggang sa sagarin nila ang kanyang pasensya. Sino nga ba ang matandang ito? At anong sikreto ang baon niya na magpapayanig sa buong korte? Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng maingay at mausok na lungsod, isang matandang lalaki ang dahan-dahang naglalakad sa gilid ng kalsada. Siya si Mang Sani. Sa bawat takbang niya ay maririnig ang kalansing ng kanyang lumang baston na gawa sa kahoy. Ang kanyang kaliwang binti ay tila hindi na nakakasunod sa ritmo ng kanyang katawan. Kaya't ang bawat metro ay tila 1 kilometro ang hirap para sa kanya. Habang tumatawid sa tapat ng isang maranganyang hotel, isang itim na luxury car ang biglang humarurot at muntik na siyang masagi. Dahil sa gulat, natumba si Mang Sani at kumalat ang kanyang mga dalang gamit sa kalsada. Hoy! Ano ba namang klaseng tao ka? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Tingnan mo sa sasakyan ko. Muntik mo nang magasgasan. Lumabas sa sasakyan ang may-ari nito, si Ricky. Isang mayamang negosyante na kilala sa pagiging mapang-api. Kasunod niyang lumabas ang kanyang tanyag na abogado na si Atty. Cristobal. Pasensya na po, sir. Kayo po ang mabilis ang takbo sa kurbada. Nakatapak na po ako sa tamang tawiran. Aba, marunong ka pang sumagot, matanda ka. At talaga namang itinuturo mo pa ang batas sa akin. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ako si Atty. Cristobal. At itong nabangga mo ay isang napaka-importanting tao. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Pinilit ni Mang Sani na tumayo. Kahit na masakit ang kanyang tuhod, dinampot niya ang kanyang baston at tiningnan ng diretso sa mga mata ang abogado. Abogado ka pala. Kung ganoon, alam mo na ang karapatan ng isang pedestrian sa kalsadang ito. Hindi sapat ang yaman para baliin ng simpleng batas trapiko. Cristobal, pakinggan mo itong pilay na ito. Pinapangaralan tayo. Hoy lolo, bago ka magmarunong, siguraduhin mo munang may pambili ka ng gamot sa rayuma mo. Huwag kang maarang-harang dito dahil basura ka lang sa paningin ng batas. Iyaan mo na yan, Ricky. Baka naghahanap lang yan ng madedilensyahan. Ganyan talaga mga yan. Ginagamit ang kapansanan para makakuha ng simpatya at pera. Kumuha si Cristobal ng 1,000 piso sa kanyang pitaka at ibinato ito sa paanan ni Mang Sani. O ayan, pambili mo ng bagong baston. At huwag mo nang susubukan magreklamo. Dahil sa oras na makita kita sa korte, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Tandaan mo, ang batas ay para sa mga may boses at may pera. Ang tulad mong pilay, manahimik ka na lang. Pumasok ang dalawa sa loob ng hotel habang naiwan si Mang Sani sa gilid ng kalsada. Tiningnan niya ang perang nasa lupa, pero hindi niya ito pinulot. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, isang modelong luma pero maayos pa. Hello. Ihanda ang mga dokumento para sa kaso ng lupa sa San Jose. Mukhang nakatagpo ako ng isang interesanteng kalaban sa korte. Kinabukasan, sa loob ng Regional Trial Court, nagkakagulo. Ang kasong pinag-uusapan ay ang ilegal na pang-aagaw ng lupa sa mga magsasaka sa probinsya, kung saan si Ricky ang nasasakdal at si Cristobal ang tagapagtanggol. Siguradong sigurado si Cristobal na mananalo sila. Wala kasing pambayad ng magaling na abogado ang mga mahihirap na magsasaka. Ngunit nagulat ang lahat nang bumukas ang pinto ng korte.
Pumasok ang isang matanda. Dahan-dahang naglalakad gamit ng kanyang baston. Walang iba, kundi si Mang Sani. Tingnan mo yan, Ricky. Yung pili kahapon. Nandito. Siguro, siya ang witness ng mga magsasaka. Paglalaroan ko lang yan sa cross-examination. Dudurugin ko ang kredibilidad niyan sa loob ng 5 minuto. Lumapit si Mang Sani sa hanay ng mga magsasaka. Ngunit sa halip na maupo sa upuan, dumiretso siya sa upuan ng mga abogado. Your Honor, sandali lang po. Maaari po bang pakialis sa matandang ito dito sa counsel's table? Baka naliligaw lang siya. Hindi to feeding program. Ito ay isang korte. Tawanan ang mga tao sa panig ni Cristobal. Minaliit nila ang matanda dahil sa suot itong lumang barong at ang kanyang kapansanan. Ngunit bago pa makapagsalita ang judge, tumayo si Mang Sani. Your Honor, ako po ay narito para katawanin ang mga biktima ng pangaagaw ng lupang ito. Ako ang kanilang abogado. Ikaw? Abogado? Lolo, baka naman ang ibig sabihin mong sabihin ay tagahugas ka ng plato sa opisina ng abogado. Nasaan ang IBP card mo? Nasaan ang lisensya mo? Sa gitna ng tawanan, isang katahimikan ang biglang bumalot sa silid ng pumasok ang presiding judge. Ngunit sa halip na maupo agad ang judge, tumigil ito at nagbigay ng isang malalim na pagyukod sa direksyon ni Mang Sani. Isang malaking karangalan nang makita kayong muli dito, sir. Hindi ko inaasahan na babalik kayo sa loob ng courtroom pagkatapos ng inyong pagre-retiro. Nanigas si Cristobal sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kliyente na si Ricky ay napanganga. Your Honor, sino ba siya? Attorney Cristobal, tila hindi mo kilala ang nasa harap mo. Siya lang naman ang dating Chief Justice ng Korte Suprema. Ang taong sumulat ng karamihan sa mga batas na binabasa mo ngayon. Si Justice Sani Alcantara. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang matandang tinawanan, tinawag na pilay at minalit ay ang pinakamataas na otoridad pala sa batas na nag-resign lang dahil sa personal na dahilan. Ngayon, nagbalik siya para sa hustisya. Tumingin si Mang Sani kay Cristobal. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang seryosong tingin na tila tumatagos sa kaluluwa ng mayabang na abogado. Attorney Cristobal, kahapon, sinabi mo sa akin na ang batas ay para lang sa may boses at pera. Ngayong araw, ituturo ko sa iyo na ang batas ay walang binti. Pero malayo ang nararating nito para habulin ang mga tulad ninyo. Ito na nga ang simula ng pagguho ng mundo ni Ricky at Cristobal. Pero hindi lang ito simpleng kaso ng lupa. May mas malalim pang dahilan kung bakit nag-resign si Mang Sani noon. At may kinalaman ito sa pamilya ni Cristobal. Ano ang twist na naghihintay sa kanila? At paano ubusin ng isang pilay ang lahat ng kayamanan at yabang ng mga taong umapi sa kanya? Namayani ang nakabibinging katahimikan sa loob ng courtroom. Si Attorney Cristobal ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang kamay na kanina ay winawasiwa sa ere sa pagyayabang ay nanginginig na ngayon habang hawak ang kanyang ballpen. Si Ricky naman ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa kanyang abogado at kay Mang Sani o Justice Alcantara. Justice, hindi ko po alam. Patawarin niyo po ako sa inasal ko kahapon. Hindi ko po sinasadya. Tumayo ka ng maayos, Attorney Cristobal. Huwag kang humingi ng pamanhin sa akin. Hingin mo ang pamanhin ng batas sa iyong nilaro at ng mga taong iyong inapakan. Nandito tayo sa korte, hindi sa kalsada. Ipakita mo ang galing mo, kung mayroon nga. Umayos ng upo ang judge. Alam niyang isang historical na sandali ito. Isang retiradong Chief Justice ang tatayo bilang defense counsel para sa mga pobreng magsasaka. Proceed with the presentation of evidence, Attorney Cristobal. You are representing the plaintiff, Mr. Ricky Santos, regarding the ownership of the 50-hectare land in San Jose.
Yes, Your Honor. Ang aming ebidensya ay ang orihinal na titulo ng lupa na nakapangalan kay Ginoong Ricky Santos. Ito ay dumaan sa legal na proseso nang bilhin mula sa mga dating may-ari ng mga magsasaka rin. Iniharap ni Cristobal ang mga dokumento. Mukhang planchado ang lahat. May mga perma ng mga magsasaka, may tatak ng notaryo, at may sertifikasyon mula sa Registry of Deeds. Kumpiyansa si Ricky na kahit justice pa ang kalaban, ang papel ay papel. Ayusin mo yan. Pera-pera lang yan. Siguraduhin mong hindi tayo mapapaya. Bulong ni Ricky kay Cristobal. Tumayo si Mang Sani. Hindi niya kinuha ang mga dokumento. Salip, naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa gitna gamit ang kanyang baston na lumilikha ng tunog na tila orasan na nagbibilang ng sandali ng kapahamakan para sa kalaban. Your Honor, ang mga dokumentong ipinresenta ni Atty. Cristobal ay magaganda, malilinis, mukhang totoo. Ngunit may isang problema. Anong problema, Justice? Lahat yan ay permado at dumaan sa tamang ahensya. Ang problema, Atty. Cristobal, ay ang petsa ng pagkakanotaryo. Nakasaad dito na ang dokumento ay pinirmahan noong July 15, 2023 sa opisina mo sa Makati. Tama ba? Opo, yun ang nakasulat. Nakapagtataka. Dahil noong July 15, 2023, ang apat sa mga magsasakang sinasabi mong pumirma rito kasalukuyang nasa ospital sa probinsya dahil sa outbreak ng dengue. Narito ang mga medical records nila, permado ng Municipal Health Officer. Paano sila makakarating sa Makati para pumirma sa harap mo kung sila ay nakaratay at nakakabit sa swero? Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Namutla si Cristobal. At isa pa, ang notaryo publiko na nagtatak nito ay si Atty. Salvador Dimagiba. Ang alam ko, si Atty. Dimagiba ay pumanaw na noong June ng taon ding iyon, isang buwan bago ang petsang nakasulat sa dokumentong ito. Paano nagnotaryo ang isang patay, Atty. Cristobal? Gumamit ba kayo ng espiritista? Dahil doon ay nagtawanan ang mga tao. Ang judge ay napailing at tiningnan ng masama si Cristobal. Atty. Cristobal, care to explain this discrepancy? Your Honor, baka may clerical error lang sa panig ng aking staff. Iimbestigahan ko po. Huwag mo nang iimbestigahan ang staff mo. Dahil alam nating dalawa na ikaw ang nag-utos nito. Ngunit hindi lang yan ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Huminto si Mang Sani at tumingin kay Ricky. Ang tingin na iyon ay puno ng pait na matagal nang kinikimkim. Ginoong Ricky, kilala mo ba kung sino ang may-ari ng lupang iyon bago ito binili sa pamamagitan ng peking papeles mo? Iyon ay ang pag-aari ng pamilya Alcantara. Iyon ang lupang kinatatayuan ng ancestral house namin na ipinamana ko sa mga magsasaka para maging kooperatiba. Ano ngayon? Negosyo ito, matanda. Noong tinangka niyong kunin ang lupang iyon, 3 taon na ang nakakaraan. May isang matandang babae na tumangging umalis. Siya ang aking asawa. Dahil sa pagmamadali niyong gibain ng bakod, nabulabog ang aming tahanan. Inatake siya sa puso habang pilit niyong pinapasok ang mga bulldozer ninyo. Hindi ako nakarating agad dahil abala ako sa paglilitis sa Korte Suprema. Doon ay gumuho ang seryoso mukha ni Mang Sani. Bakas ang lungkot pero higit ang determinasyon. Nag-resign ako bilang Chief Justice hindi dahil sa pagod, kundi dahil napagtanto ko na habang nagpapatupad ako ng batas para sa buong bansa, ang sarili kong pamilya ay hindi ko na poprotektahan laban sa mga buwayang tulad ninyo. Sinantabi ko ang aking toga at posisyon para maging isang ordinaryong mamamayan, para masubukan kung ang batas ba na binuo ko ay gagana pa rin para sa isang pilay na tulad ko. Napayoko ang ilan sa mga manunood. Ang twist na hindi inaasahan ni Cristobal ay ito.
Hindi lang basta kaso ng lupa ang inaharap niya. Ito ay isang personal na pagiganti ng isang taong alam ang bawat sulok at butas ng batas. Justice, bata pa po ako. Marami pa akong pangarap. Huwag niyo po akong i-disbar. Naisip mo ba ang pangarap ng mga magsasakang ninakawan mo ng kabuhayan? Naisip mo ba ang pangarap ng asawa ko na tumanda sa lupang iyon? Ang batas ay parang baston ko, Atty. Cristobal. Maaring mabagal ang usad, pero kapag itiniyak ko ang bawat takbang, sisiguraduhin ko wala kang matataguan. Biglang tumayo ang judge at nagdeklara. Dahil sa seryosong aligasyon ng falsification of public documents at ng mga ebidensyang ipinakita ni Justice Alcantara, ang korting ito ay nag-uutos na i-detain si Ginoong Ricky Santos at Atty. Cristobal para sa kaukulang investigasyon. Suspendin din ang lisensya ni Atty. Cristobal habang dinidinig ang disbarment case. Nagkagulo sa loob. Pinasok ng mga pulis ang dalawa para pusasan. Pero habang inihila si Ricky, sumigaw ito. Hindi pa tapos ito, Alcantara. Akala mo ba ikaw lang may koneksyon? Marami akong hawak na tao sa itaas. Isang tawag ko lang. Laya na ako. Ngumiti lang si Mang Sani, isang ngiting nakakakilabot. Iyon ang akala mo, Ricky. Hindi mo ba tinanong kung bakit walang sumasagot sa mga tawag mo kanina pa? Ang lahat ng koneksyon mo ay kasalukuyan na ring isinasama sa warrant of arrest na nilagdaan ng aking mga dating kasamahan sa Korte Suprema. Dito na naramdaman ni Ricky ang tunay na takot. Ang akala nilang pilay na matanda na madaling itumba ay may hawak palang sapot na nakapulupot sa buong lungsod. Ngunit may isa pang malaking lihim. May isang tao na nagmamanman sa kanila mula sa malayo. Isang taong hindi inaasahan ni Mang Sani na magbabalik. Sino ang misteryosong tao na ito? Na tila may hawak ng alas laban kay Alcantara. At ano ang gagawin ni Cristobal para isalba ang kanyang sarili kahit na ang kapalit nito ay ang pagtatraidor sa sarili niyang kliyente? Ang loob ng detention cell ay malayo sa marangyang buhay na nakasanayan ni Ricky at Cristobal. Ang malalim na rehas at ang amoy ng kalawang ay tila sumasakal sa kanilang pagkatao. Si Ricky ay pabalik-balik sa paglalakad, habang si Cristobal ay nakatulala lang sa sahig. Iniisip ang kanyang nasirang karera. Kasalanan mo ito, Cristobal. Sabi mo kayang-kaya mong baluktutin ng batas. Bakit hindi mo sinabing Chief Justice ang kinalaban natin? Mukha kang sira. Mukha kang walang kwenta sa harap ng judge. Huwag mo akong sisisihin, Ricky. Ikaw ang nagpumilit na kunin ang lupang iyon. Kahit alam mong may matandang tumututol. Hindi ko rin alam na siya si Justice Alcantara. Matagal na siyang nawala sa mata ng publiko. Gawan mo ng paraan. Tumawag ka ng mga kakilala natin. Huwag ako pwedeng mabulok dito ha. Sinasabi ko sa'yo. Wala na, Ricky. Naputol lang lahat ng linya. Ang mga taong binabayaran mo ay nagsisitalo na palabas ng lumulubog na barko. Ayaw nilang masangkot sa galit ng isang Alcantara. Habang nagtatalo ang dalawa, isang anino ang lumitaw sa labas ng kanilang selda. Isang lalaking naka-Amerikana, maayos ang tindig at may dalang briefcase. Siya si Atty. Marco, ang dating protege o tinuruang abogado ni Justice Sani. Atty. Cristobal, Ginoong Ricky Santos, mukhang hindi kayo komportable sa inyong bagong tahanan. Marco, tulungan mo kami. Alam ko malapit ka kay Justice Sani. Pakiusapan mo siya. Sabihin mo, magbabayad kami ng kahit magkano. Ibabalik namin ang lupa. Doblehin pa namin. Huli na ang lahat para sa negosasyon, Cristobal. Pero narito ako para maghatid ng mensahe mula kay Justice. Hindi siya interesado sa pera ninyo. Ang gusto niya ay ang pangalan ng taong nag-utos sa inyo na kunin ang lupang iyon. Nagkatinginan si Ricky at Cristobal. Namayani ang kaba. Isang malaking twist ang nabubuo. Dahil ang lupa sa San Jose ay hindi lang basta lupa. Ito ay may tinatagong deposito ng ginto at mineral
na tanging ang taas lang ang nakakaalam. Hindi. Hindi ko pwedeng sabihin. Papatayin nila ako. Kung ganoon, mas pipiliin mo pa mabulok dito habang kinakain ng hustisya ang lahat ng ari-arian mo. Justice Alcantara knows everything. Gusto lang niyang marinig mula sa inyo para mapabilis ang proseso. Samantala, sa isang tahimik na bahagi ng sementeryo, nakatayo si Mang Sani sa harap ng puntod ng kanyang asawa. Hawak niya ang kanyang baston at sa kabilang kamay ay isang piraso ng papel. Malapit na, mahal ko. Ang mga taong naging dahilan ng pag-alis mo ay isa-isa nang nagbabayad. Pero mas malalim pala ang ugat nito kaysa sa inaasahan ko. Biglang may narinig siyang yabag ng sapatos sa likuran niya. Hindi siya lumingon. Alam niya kung sino ito base sa amoy ng mamahaling pabango nito. Alam kong darating ka. Hindi mo matitiis na hindi makita ang pagbagsak ng iyong mga bataan. Lolo Sani, Matalas pa rin ang iyong pakiramdam. Sayang at kailangan natin magkita sa ganitong pagkakataon. Lumingon si Mang Sani at tumambad sa kanya ang isang pamilyar na muka. Siya si Congressman Valderrama, ang tao na dati ay tinutulungan ni Justice Sani sa kanyang kampanya. Pero ngayon ay isa na sa pinakamakapangyarihang politiko sa bansa. ikaw pala ang nasa likod nito, Valderrama. Ang lupang iyon, hindi lang yon para sa mga magsasaka. Alam mong may mina ng ginto sa ilalim yon. Kaya mo ipinag-utos kay Ricky na agawin ito. Justice, ang ekonomiya ay nangangailangan ng sakripisyo. Ang lupang iyon ay sayang kung mapupunta lang sa pagtatanim ng palay. Maaari tayong maging partner. Ititigil ko mga kaso laban kay Ricky at bibigyan kita ng 50% ng kikitain natin. Inaalok mo ako ng suhol sa harap ng puntod ng asawa ko. Ang asawa ko na namatay dahil sa kasakaman mo. Huwag kang masyadong emosyonal, Justice. Pilay ka na. Matanda ka na. Wala ka ng kapangyarihan sa Korte Suprema. Ang mga bata mo roon ay hawak ko na rin sa leeg. Isang salita ko lang, mababaligtad ang kaso bukas. Tumawa ng mahina si Mang Sani, isang tawang puno ng kumpiyansa. Valderrama, nakalimutan mo na yata kung sino ang nagturo sa iyo ng batas. Akala mo ba ay pumasok ako sa korte kahapon nang walang dalang proteksyon? Ang bawat salita mo ngayon, ang bawat pag-amin mo tungkol sa mina at sa suhol. Inilabas ni Mang Sani ang kanyang baston. Pinihit niya ang hawakan nito at lumabas ang isang maliit na pulang ilaw. Ito ay isang high-tech recording device na direktang nakalink sa isang cloud server na binabantayan ng National Bureau of Investigation. Hindi lang ako ang nakikinig, Valderrama. Kasama natin ang buong sambayan ng Pilipino. Naka-livestream ang usapan nating ito sa isang secure channel. Ano? Lapastangan ka? Akala mo ba makakalabas ka rito ng buhay? Biglang pinalibutan si Mang Sani ng mga armadong tauhan ni Valderrama. Akala ng lahat ay katapusan na ng matanda. Ngunit muling tumunog ang baston ni Mang Sani. Sa pagkakataong ito, isa itong signal. Mula sa mga puno at likod ng mga puntod, lumabas ang mga miyembro ng Special Action Force. Napaligiran ang mga tauhan ni Valderrama. Sinabi ko na sa iyo, Valderrama, ang batas ay maaaring maglakad ng dahan-dahan tulad ko. Pero kapag humakbang ito, sisiguraduhin itong wala kang matataguan. Pilay ako, pero ang hustisya ay hindi kailanman naging lumpo. Sa kabilang dako, sa loob ng selda, nakita ni Cristobal sa balita ang pagkakaaresto kay Congressman Valderrama. Alam niyang ito na ang huling pako sa kanilang kabaong. Tapos na tayo, Ricky. Ang iganting kilalaban natin. Hindi lang siya justice. Siya ang batas mismo. Ngunit sa kabila ng tagumpay ni Mang Sani, isang masamang balita ang dumating.
Isang sunog ang biglang sumiklab sa opisina kung saan nakatago ang mga orihinal na titulo ng lupa ng mga magsasaka. May isa pa palang traidor sa loob ng hanay ni Mang Sani. Sino ang nagtraidor? At paano maibabalik ni Mang Sani ang lupa sa mga magsasaka kung wala na ang mga dokumento? Habang pinapanood ni Justice Sani ang pagkakaaresto kay Congressman Valderrama sa sementeryo, isang nakapapasong balita ang dumating sa kanyang cellphone. Ang gusali kung saan matatagpuan ang National Archives. Ang huling taguan ng mga original na dokumento ng lupa ay kasalukuyang nilalamon ng apoy. Masyado silang desperado. Akala nila ay papel lamang ang hawak nating alas. Sa labas ng nasusunog na gusali, isang tao ang nakatayo sa dilim habang pinapanood ang mga bombero. Hawak niya ang isang briefcase na tila may mahalagang laman. Siya si Atty. Marco. Ang footage ni Justice Sani na ipinadala niya kanina sa kulungan ni Ricky at Cristobal. Tapos na ang trabaho. Ang lahat ng dokumento na mag-uugnay sa iyo sa kaso ay abo na. Siguraduhin mo lang ang usapan natin tungkol sa posisyon ko sa Court of Appeals. Isang malaking twist. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Mang Sani, ang itinuring niyang parang anak sa propesyon, ay ang siya palang huling alas ng mga sindikato. Kinabukasan, kumalat sa balita ang sunog. Nagdiwang sina Ricky at Cristobal sa loob ng selda nang mabalitaan ito. Ho! Wala nang ebidensya. Kahit Chief Justice pa siya, hindi siya mananalo sa korte kung wala mga orihinal na titulo. Malaya na tayo! Tama ka, Ricky. At sa oras na lumabas tayo dito, tayo naman na magdedemanda sa matandang iyon ng libel at kidnapping. Dudurugin natin siya gamit ang sarili niyang laro. Nagkaroon ng emergency hearing. Sa loob ng courtroom, mas lalong naging matapang si Cristobal. Nawala ang takot niya kahapon dahil alam niyang wala ng resibo ang matanda. Your Honor, humiling kami ng dismissal ng lahat ng kaso. Ang mga paratang ni Justice Alcantara ay base lamang sa mga kopya na maaaring peke. Ngayong nasunog ng mga original sa archives, wala na siyang legal na basihan para pigilan ang aking kliyente. Justice Alcantara, anong masasabi ninyo? Ang batas ay nangangailangan ng best evidence rule. Kung wala ang orihinal na dokumento, mahihirapan ang korte na pumanig sa inyo. Tumayo si Mang Sani. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang kanyang baston para tumayo. Humawak siya sa lamesa. Tila mas lalong tumikas ang kanyang tindig sa kabila ng kanyang kapansanan. Your Honor, tama si Atty. Cristobal. Ang orihinal na mga papel ay wala na. Pero nagkakamali sila sa isang bagay. Hindi nila alam na bago ko pa naging kliyente ang mga magsasaka, inasahan ko ng ganitong hakbang mula sa mga taong sanay sa maduming laro. Tumingin si Mang Sani sa likuran ng courtroom. Pumasok ang isang babaeng naka-uniforme ng NBI. Dala nito ang isang laptop at isang sealed na box. Atty. Marco, tumayo ka. Nagulat ang lahat. Si Atty. Marco na nakaupo sa tabi ni Mang Sani bilang co-counsel ay dahan-dahang tumayo. Namumutla at nanginginig ang mga tuhod. Alam ko ang ginawa mo, Marco. Alam ko ang pakikipag-usap mo kay Congressman Valderrama at ang pag-utos mo na sunugin ang archives. Pero ang hindi mo alam, ang mga dokumentong ipinadala ko sa archives noong isang linggo ay mga bait o pain lamang. Ang mga orihinal na titulo, hindi ko kailanman inalis sa isang ligtas na vault na ako lang ang nakakaalam. Justice, hindi po totoo yan. Sinulog ko. Nakita kong sunog. Ang briefcase na hawak mo kagabi habang pinapanood mo ang apoy. Iyon ay may lamang GPS tracker at recorder. Nakuha na ng NBI ang usapan ninyo ni Valderrama tungkol sa pagtatraidor sa akin kapalit ng posisyon sa gobyerno. Sa isang iglap, ang mga NBI agents ay pinalibutan si Atty. Marco. Ang buong courtroom ay muling niyanig ng revelasyon. Si Cristobal at Ricky ay tila mga basang sisiw na naman. At para sa inyo, Ricky,
At Cristobal, akala nyo'y tapos na ang laban dahil wala ang papel. Inilabas ko ang blueprints ng inyong illegal na operasyon sa mina. Hindi lang ito tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa economic sabotage at human rights violation sa mga magsasaka na ipinakulong nyo noon. Inilabas ni Mang Sani ang isang lumang litrato. Litrato ng batang lalaki na may kapansanan din sa paa, kasama ang kanyang ama na isang magsasaka. Ang batang ito ay ako. Ang aming pamilya ay nawala ng lahat dahil sa mga taong tulad nyo noong unang panahon. Pinangako ko sa sarili ko na magiging abogado ako para walang pilay na muling tatapak-tapakan. Akala nyo ay tumanda na ako at naging ulyanin. Pero ang totoo, ang pilay na ito ang magsisilbing harang para hindi nyo na muling makuha ang hindi sa inyo. Dahil sa mga bagong ebidensyang ipinresenta at sa pagtatraidor ni Atty. Marco, ang korteng ito ay nagdideklara ng agarang pag-aresto sa lahat ng sangkot. Atty. Cristobal, ikaw ay formal na tinatanggalan ng lisensya bilang abogado. Sumigaw sa galit si Ricky. Tinangka niyang saktan si Mang Sani habang dinadala siya palabas ng mga pulis. Humanda ka sa aking matanda ka. Kapag nakalabas ako rito, titiyakin kong hindi ka na makakalakad kailanman. Kung makakalabas ka pa, Ricky, dahil ang kasong isinampa ko sa iyo ay walang piyansa, mabubulok ka sa rehas na binuo ng sarili mong kasakiman. Nang lisani ni Mang Sani ang korte, sinalubong siya ng mga magsasaka. Sila ay umiiyak at nagpapasalamat. Lumuhod ang mga ito sa harap ng matanda. Ngunit pinatayo sila ni Mang Sani. Huwag kayong lumuhod sa akin. Lumuhod kayo sa Diyos dahil siya ang nagbigay ng katarungan. Ako ay isang instrumento lamang. Mukhang tapos na ang lahat. Nakuha na ang hustisya. Nakulong ang mga kontrabida at naibalik ang lupa. Ngunit habang naglalakad si Mang Sani patungo sa kanyang sasakyan, isang itim na van ang humarang sa kanya. Bumukas ang pinto at isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa loob. Ang galing mo talaga, Justice. Pero akala mo ba ay si Valderrama lang ang may gusto sa gintong iyon? Nakalimutan mo na yata ang tunay na nagmamay-ari ng kapangyarihan sa bansang ito. Sino ang bagong kalaban na ito na mas malakas pa kay Congressman Valderrama? Ito ba ang dahilan kung bakit kahit ang isang Chief Justice ay nag-aalangan? Huwag palalampasin ang huling kabanata ng ating kwento, ang huling alas at ang madugong pagtatapos ng laban. Sa labas ng korte, habang palubog ang araw, napaligiran si Justice Sani ng mga tauhan ng isang misteryosong grupo. Ang pinto ng itim na van ay bumukas at lumabas ang isang lalaking may hawak na gintong tungkod. Siya si Don Pacondo, ang pinakamayamang pilantropo sa bansa na sa likod ng tabing ay ang utak ng lahat ng sindikato sa lupa at mina sa Pilipinas. Justice Alcantara, masyado kang naging abala sa maliliit na isda tulad ni Ricky at Valderrama. Hindi mo ba napansin na ako ang umahawak ng tali na nagpapagalaw sa kanila? Pacondo, akala ko sa abroad ka na magre-retiro pagkatapos mong linisin ang pera mo. Mukhang hindi mo talaga matalikuran ang amoy ng lupa at dugo. Bigay mo sa akin ang mga orihinal na titulo, Sani, at ang recording na nakuha mo kay Valderrama. Gawin mo iyon at hahayaan kitang mabuhay ng payapa sa iyong munting probinsya. Huwag mo nang hintayin na maging dumanak pa ang dugo na mga magsasakang pinoprotektahan mo. Tumingin si Mang Sani sa paligid. Ang mga tauhan ni Pacondo ay may hawak na matataas na kalibre ng baril. Tila wala na siyang takas. Ngunit muling umiti ang matanda. Pacondo, sa loob ng 40 taon ko sa serbisyo, natutunan ko na ang pinakamalakas na sandata ay hindi baril, kundi ang katotohanan. Akala mo ba ay wala akong backup plan? Biglang nagliwanag ang paligid. Mula sa itaas, 3 helicopter ng militar ang lumitaw. Ang mga sniper ay nakatutok na sa mga tauhan ni Pacondo. Sa likuran ng van,
huminto ang isang convoy ng National Bureau of Investigation at ang mga matataas na opisyal ng Department of Justice. Ano ito? Paano mo nalaman? Noong nag-resign ako bilang Chief Justice, hindi ko binitawan ang aking mga mata at taenga. Alam ko na ikaw ang dulo ng lahat ng ito. Ang kaso ni Ricky at Valderrama, iyon ay pain lamang para lumabas ka sa lungga mo. Dahil alam kong hindi mo palalampasin ang pagkakataong makuha ang lupang ito ng personal. Isang mataas na opisyal ng NBI ang lumabas at nagpakita ng warrant of arrest kay Don Pacondo. Don Pacondo, ikaw ay arestado sa kasong plunder, money laundering, at multiple murder. Meron kaming testimonya mula sa iyong sariling tauhan na si Atty. Marco, kapalit ng kanyang immunity. Nanlumo si Pacondo. Ang akala niyang kontrolado niyang pilay ay siya palang naglagay sa kanya sa bitag na hindi niya matatakasan. Pagkalipas ng ilang buwan, naging mapayapa na ang buhay sa San Jose. Ang mga magsasaka ay formal na naging may-ari ng kanilang lupain sa ilalim ng isang kooperatiba na pinamumunuan mismo ni Justice Sunny bilang kanilang legal advisor. Ngunit sa pagkakataong ito, libre ang kanyang serbisyo. Sina Ricky, Cristobal at Atty. Marco ay sabay-sabay na nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Si Congressman Valderrama naman ay nawala ng lahat ng posisyon at nabulok din sa rehas. Isang hapon, habang nakaupo si Mang Sunny sa beranda ng kanyang muling itinayong ancestral house, dinalaw siya ng isang batang lalaki na may kapansanan din sa paa, ang anak ng isa sa mga magsasaka. Lolo Sunny, gusto ko rin pong maging katulad yung paglaki ko. Kahit po mapilay ako, pwede ako maging abogado. Anak, ang pagiging abogado ay wala sa paa, wala sa bilis ng takbo. Ito ay nasa puso at sa paninindigan. Ang batas ay ginawa para protektahan ng mga mahihina hanggat tuwid ang iyong prinsipyo. Hindi ka maliligaw. Tumingala si Mang Sunny sa langit. Tila nakikita niya ang ngiti ng kanyang yumaong asawa. Sa wakas, ang hustisya ay hindi na lang isang salita sa libro. Ito ay naging totoo para sa mga taong kinalimutan na ng mundo. Tunay nga na wag nating mamaliitin ang sinumang tao base sa kanilang panlabas na anyo o kapansanan. Dahil kung minsan, ang taong akala nating walang laban ay siya palang may hawak ng susi para sa ating kaligtasan o kapamakan. Ang pangunahing aral sa kwentong ito ay huwag gamakin ang sinuman base sa kanilang panlabas na anyo o kapansanan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na tindig kundi sa talas ng isipan at bigat ng prinsipyo. Ipinapaalala nito na ang batas ay dapat magsilbing pananggalang ng mga naapi, hindi laruan ng mga mayayaman at makapangyarihan. Sa uli, ang hustisya ay maaaring mabagal at pilay sa paningin ng marami. Ngunit kapag ang katotohanan ang nanaig, walang yaman o koneksyon ang makakatakas sa ganti ng katuwiran. Ang kababaang loob ay higit sa makapangyarihan kaysa sa mapanirang kayabangan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.